Welcome back sa Panahon TV. Ngayong umaga po makakasama natin si Pag-asa Weather Forecaster Glyza Escolyar para bigyan tayo ng update sa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Good morning, Mrs. Escolyar. At bilang unang katanungan, ano po bang aasahan nating lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado? Magandang umaga sa iyo, Jessie, at sa lahat ng nanonood ng Panahon TV. Para sa lagay ng panahon sa loob ng 24 oras dahil sa ridge of high pressure area na naka-extend o umiiral dito po sa Luzon, ay asahan na ang buong bansa ay makakaranas lamang po ng bahagyang maulap na kalangitan o in general maaliwalas po ang panahon, may kainitan at medyo maalinsangan, at ang dahilan ng mga pag-ulan ay tanging mga isolated cases lamang ng mga pag-ulan at mostly po yan tuwing hapon o gabi. So ayan po, wag na lamang natin kalilimutan ang pagdadala ng payong saan man ang lakad nyo ngayong araw ng Sabado. At Mrs. Escolyar, ngayon po bang buwan ng Mayo mas mararanasan pa natin ang mainit na panahon? Ano po ba yung forecast heat index natin para dito sa Metro Manila? Ganun din po para sa Metro Cebu at Metro Davao. Para sa iyong tanong, Jessie, tuloy-tuloy pa rin po ang pag-init po ng panahon dahil normally po mga second or third week ng Mayo ay naitatala yung mga pinakamatataas na temperatura historically. At samantala po, ang init factor po na inaasahan po natin o yung tinatawag po nating heat index ngayong araw dito po sa ilang syudad po sa buong kapuluan ay inaasahan po sa Metro Manila na aabot hanggang 40.6 degrees Celsius. Sa Metro Cebu naman po ay inaasahan na 39.7 degrees Celsius ang aabutin po ng init na mararamdaman po ng ating mga kababayan. At sa Metro Davao naman ay nasa 37.9 degrees Celsius. At dahil nga po tayo ay nasa peak pa rin itong tag-init, asahan po talaga natin na magpapatuloy nga ang mainit at malinsangan na panahon. Kaya naman importante po na panatiling hydrated ang inyong katawan. At Mrs. Escolyar, ngayon po napag-uusapan na rin natin itong lagay ng temperatura. Kahapon po ba ano yung pinakamataas na temperaturang naitala ng Pag-asa? Kahapon 15 ng Mayo, ang pinakamatataas na temperaturang naitala sa buong bansa ay dito po, unas dito sa Tuguegarao City, naitala ang 37.5 degrees Celsius. Pangalawa sa Subic sa Zambales, nasa 36.3 degrees Celsius. At pangatlo po sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija, nasa 36.2 degrees Celsius. Pangatlo naman sa General Santos City, nasa 35.2 degrees Celsius. At ang panglima po dito po sa may Naiya, Parañaque, nasa 35.0 degrees Celsius. Maiba naman po tayo, Mrs. Escolyar, dahil araw nga po ng Sabado, marami sa mga manonood natin ang naghahanda na papauwi sa kanilang mga probinsya. So ano po bang aasahan nating lagay ng karagatan ngayong araw ng Sabado? Ngayong araw ng Sabado po, ang lagay po ng ating karagatan, kung mapapansin niyo po dito sa mapa, ay halos kulay blue o yung paligid po ng ating kapuluan. Ibig sabihin po walang matataas na alon o malalakas na hangin na makakaapekto sa bansa. Ang ating karagatan po ay nasa Banayan hanggang Katamtaman lamang po ang pag-alon, kaya naman po yung ating mga kababayan na gustong mag-swimming po ay pwede po, at yung gusto pong mag-travel by sea ay pwede po tayo. Ngunit asahan po na pag merong thunderstorm ay may bigla ang lakas po ng hangin. So ayan po, safe naman na mag-travel ngayong araw ng Sabado. Pero syempre, mabuti pa rin po dapat ang pagmamonitor o yung patuloy na pagmamonitor sa kondisyon ng panahon. Maraming salamat po, Mrs. Escolyar. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Yan po ang mga nakalap nating impormasyon ngayong umaga. Stay updated, bisitahin lamang ang aming official social media accounts and website. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Naghahatid po yan ng balita simula Lunes hanggang Linggo, 5 to 5:30 ng umaga at sa oras-oras na update dito lamang sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong nakasamang inyong weather body, Jessie Basco. Magandang umaga sa inyong lahat.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.